So sabi ko nga, from the search for the truth ay naging mga propaganda. For example, paulit-ulit na sinabi na kaya nagkaroon ng leadership change para pigilan yung impeachment. Pero nakita nyo naman po, Wednesday night, nung nakuha natin yung articles of impeachment, kahit na may kaguluhan sa Senate, tinapos po natin. Nung tinanong po ako ng Secretariat, tatapusin po ba natin ang pag-check niyan tonight para bukas masulatan na natin yung House. Nakiusap po ako sa kanila at sabi nila, sir, duty namin to. Despite po yung anxiety at yung trauma na nangyari dun sa barilan sa Senate. The next day, within 24 hours, pinadala na po natin sa House of Representatives, kasama sa sulat na yan, yung order na nasa order of business. Sa Monday, ang articles of impeachment at magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po clarification number 1. Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung impeachment court. So I hope those who made a judgment, may you be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen. Sabi ko naman po, we accept your criticism. Dapat maging aktivista, dapat kalampagin nyo kami. Pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority. Kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process. Yung tiwala ba na may mga leader tayo na ginagawa nila ang lahat ng kaya nila